Good morning po sa inyo mga kapatid. JDB uli, ang inyong abang lingkod. So eto nga ho, biglang uminit yung usapin tungkol dito kay Irene Marcos. Na kumbaga parang nagulat din ako eh. Akala ko it's just a simple opinion lang ni attorney, ano to, yung lalaking abogado. Kalimutan ko yung pangalan. Siya yung unang-una. Kaya lang, nangyari, dumami yung mga kapwa ko pro-admin vloggers na kinontent ito. Kasabay din po nito, which is very, very coincidental ka ba? O sinadya, bigla hong yung Attorney Bueno, thank you Bebang. Okay, hindi ako sabi ko it's his opinion ni Attorney Rene Bueno. Yan. So hindi ko pinakilaman. That's why ngayon lang ako magsasalita tungkol dito ng aking opinion about Irene. And then, yung picture naman na to ni Bongo, PBBM at ni F. Elisa, na sabi ko nga, nakita ko na dati ito, matagal na, yung picture na yan. Hindi ito latest. Akalain yung nakakita ko ng ibang mga contents ng mga pro-admin vloggers, bumaliktad na raw si Bongo. Tapos, meron pa na parang ang dating ay isinusubo si Bongo sa mga Marcos supporters. Na meron pa nga Bongo, lalabanan si Sara. Alam nyo, imposible hong mangyari yan. Imposible gawin ni Bongo yan. Natalikuran ang mga Duterte. Maaaring mag-vice presidente pa siya kay Sara. Maaaring mag-senador na lang din siya, di ba? Mag-let go na lang niya yon, hayaan na lang niya, patapusin na lang niya kung manalo si Sara o hindi. Yan ang mga pwedeng gawin ni Bongo. Pwede siyang magsakripisyo. Katulad yung nakaraan noong 2022. Diba? Sure winner na siya pagka vice president. Kaya nga nag-iiyak siya kay Duterte, kay Digong. Kaya lang, talagang wala siyang magawa kung hindi magsakripisyo ng sarili niya. Kasi walang Duterte, wala rin pong Bongo. At walang Senator Bongo. At wala ring mga malalaking proyektong napakinabangan ang kanilang pamilya. Di ba? So, ang dating kasi, kailangang masiguro ng admin ang pagkapanalo uli, yung masecure yung panalo sa darating na halalan. Since si Bongo ay merong malakas pang hatak. Malakas ang hatak talaga niya sa mga DDS. So iniisip siguro, kasi nagpakalat nito, nagsimula na sakyan yung opinion ni Attorney Bueno, nangyari meron ng namumuo na tandem ng Irene Marcos and then Bongo. Now, nagulat ako rito, bakit biglang pinaingay yung pagtakbo ni Irene sa 2028? Samantalang alam na alam nila kung ano ang nangyari dito sa reputasyon ni Martin Romualdez. 'Di ba? Napakaaga na pinortray na Martin will be PBBM successor in 2028. Ano ho nangyari? Alam naman natin na sakit ng mga ng kabilang parlor na kapag potential na makakalaban ng isa sa kanila, sisiraan na agad-agad. Kaya po nagkaroon ng tambaluslos. Diba? At lahat na lang ng mga nangyari na isaksak kay Martin Romualdez, pati yung sa flood control. Sabi ko nga sa inyo kung merong kasalanan si Martin Romualdez, sampahan ng kaso, ipakulong. Kung pwedeng bitayin. Kaya lang kinakailangan may ebidensyang, di ba, solid na lalabas. Hindi kasi maituturing na ebidensya ang ginawa ni Gutesa na nag-black propaganda. Ang ombudsman can only investigate because of that. Pero kinakailangan backup yan ng solid evidences against Martin. Na kasi kailangan pagsampa niyan sa Sandigan Bayan, titignan po ng Sandigan Bayan ang ebidensya. Doon sila ngayon susunod sa ebidensya. Wala naman si Gutesa. Wala namang nailatag din. Hindi naman nagpapakita. Siya yung unang-unang nag-implicate. Diba? Tapos, si Saldico. Nasaan din si Saldico? Natuklasan pa ngayon na may admin yung kanyang FB page
At yung nagsalita doon, hindi naman din talaga siya, kung hindi isang AI image. Di ba? Although, sabi ko nga, that remains valid sa Court of Public Opinion until i-deny ito ni Saldico. Hanggang ngayon, wala eh. Pero, taga Quezon City yung nag-upload. Oh. Hindi ho po pwedeng magamit yun. Di ba? Hindi ho po pwedeng magamit yun eh, na ebidensya. Para namang masyadong bumaba ang level, no, malaking insulto sa mga abogado, sa mga judges ng Sandigan Bayan. Magko-convict kayo ng tao, 'di ba? Sa Sandigan, sa ombudsman naman, sasabihin niyo merong probable cause dahil dun sa dalawang nagbintang, sa dalawang chismoso. Ang laking insulto nun. Hindi po pwede, kaya nga sabi ni Senator Ping Lacson walang ebidensya makita laban kay Martin Romualdez. Pero tignan niyo, durog na durog ang pangalan. 'Di ba? Siya pa rin yung gustong sisihin sa lahat, at saka si PBBM. Now, dito naman kay Irene, dahil tahimik, hindi nakisangkot, wala ka namang marinig na issues tungkol sa kanya, at alam naman ng lahat na wala namang hilig sa politika. And then bigla-bigla, 'di ba, na pinalutang yung pagtakbo sa 2028. Alam niyo, ang interpretation dito ng madla, hindi ho maganda. Maging ako is this some kind of diversionary tactic? Dahil ang maliwanag sumablay ang Pangulo natin doon sa sinabi niya na bago magpasko may mga makukulong, na dapat hindi nga ginawa. Kasi alam naman natin na hindi talaga ganoong kadali. So kung sino yung nag-feed doon sa Pangulo, 'di ba, isang malaking pagkakamali yun. Bagamat merong mga nakulong na mga Diskaya, yung mga yun, ang nasa isip kasi ng taong bayan, lalo yung mga talagang nag-aabang na big fish, na mga balyena dyan ang makukulong, ang ina-expect nila, mga politiko. Walang politiko dun eh. Oh. 'Di ba? So kumbaga, ito pang smoke screen. Maaaring para sa akin sabi ko nga sa mga comments ko, ako for Amy, for Irene. Bakit hindi ko gustong tumakbo si Irene? Number one, mukhang hindi rin naman niya gustong gawin yun eh. Dahil kung gusto niyang pumasok sa politika noon pa, di ba? Noon pa. Walang issue sa kanya. Walang issue na addict siya. Walang issue na bulak-bulero siya. Walang ganun. Walang issue na may ninenok siya. Walang issue. Sabi nga tahimik ang buhay ni Irene, wag nyo nang palad ka rin. Di ba? Baka mamaya, issuehan niya na naging supplier na bigla. Baka lahat ng mga nasasakote doon sa Davao region, sabihin siya na yung supplier. Di ba? Siya na yung source. Ayaw ng tao. Kasi kung gusto nito, patutunayan niya na dapat ang sarili niya. Di ba? Doon sa mga Ilocano, pwede siyang mag-mayor, pwede siyang mag-gobernador, magpunong barangay, magkagawad. Kaya nga sabi ko, no ako kay Irene. Patunayan niya muna yung sarili niya. Bebang, bakit? Ayoko nang baka maulit tayo sa Cory Aquino 2.0 eh. Baka magkaroon tayo ng ganun eh. Isang plain housewife, di ba? Bigla-bigla, naging presidente ng bansa. Ano nangyari? Ano nangyari doon? 'Di ba? Nag-hire ng 15 mga advisors na abogado. And there were instances na yung binabasa niya yung kanyang speech. Dapat hindi babasahin na yun kahit papaano makakapag-adlib kasi dapat galing sa kanya yun. 'Di ba? May mga time na yung binabasa niya, napupuno nga ni Papa na, parang sinasampal niya ang sarili niya. Tapos siya yung nagiging, sabi, ang kantyaw nga kay Cory nun, siya ang ulo, pero sumusunod siya sa kanyang mga buntot. Sa kanyang, para siyang octopus. Di ba? Na sinusundan niya nga lang yung kanyang mga galamay na nakapaikot sa kanya. So yun ang ayoko. Hindi porke Marcos si Irene. Tandaan nyo palagi, magkaiba ang anak at ang ama. Di ba? Magkaiba yan. Hindi palaging
makukopya ni Aimee yung talino ng kanyang tatay. Kung yun ay si Apo Lakay ba o si Mayor Lacson. Hindi ganun. Magkakaiba ang personalidad ng bawat tao. At sa pagpapatakbo ng bansa, piliin po natin ang may napatunayan na, yung nagpatunay na ng kanyang kakayanan. Hindi yung pababanguhin namin yung pangalan. Paano pagka nagka-leche-leche? Paano pag hindi niya pala kaya? Paano kung sa kalagitnaan nag-resign? 'Di ba? Hindi ko ma-imagine paano namin ipapaliwanag yung mga sarili namin sa inyo. 'Di ba? Hindi ako nag-aakusa na baka binayaran or ganun. Hindi. Sabi ko nga, yung kay Attorney Bueno, may nag-PM na sa akin, anong masasabi ko doon sa na Attorney Bueno? Kaya na sinasabi ko, wala akong panahon para manood sa mga kapwa ko commentator dahil nabubuhos ko yung oras ko sa pagre-research. At kung yan ay opinion, kahit nga mga DDS, bibihira ako mag-call out. Kaya lang, nagulat ako ron na Bongo aatras na. Bongo bumaliktad na. Diba? Tapos lalabanan si Sara. Uy, ganda nun. Pero sabi ko, totoo ba yan? Tapos yung picture na gamit ito. Tapos Irene tatakbo sa 2028. Wag ganon. 'Di ba? Hindi para kay Irene ang tumakbo sa 2028. Pumili na po tayo. Huwag po tayong sasamba sa apelido. Pumili po tayo ng taong may intensyon talagang magsilbi para sa bayan. Yun ang gawin natin. Kung may intensyon na magsilbi sa bayan, pinatunayan niya na yung sarili niya dapat. Katulad ni PBBM. 'Di ba? Nag-congressman, pagbalik nila rito, nag-gobernador, ng Ilocos Norte, nag-senador, tumakbo pagka-vice presidente. Yung nandun, yung intensyon talaga na magsilbi. 'Di ba? Hindi yung mangangaladkad na naman tayo ng tao. Yung pagkakamali ng mga dilawan noon at ng mga komunista na ginawa noong panahon ni Cory, na kinaladkad siya para siya ang magamit nilang magpatakbo ng bansa after ni Apo Lakay. Ano nangyari sa atin? 'Di ba? Worse. 8 features sa West Philippine Sea pinasok ng mga Chinese. Nakuha sa atin. 4 doon nakapaloob sa exclusive economic zone natin. Yung 4 nasa labas. Ang tagal bago pa na-recognize ng Cory administration na nakawan na pala siya ng mga Chinese ng 8 features doon. 'Di ba? At ano na nangyari? Kumusta yung naging takbo ng ekonomiya natin? 'Di ba? Nangyari doon, naging government of vengansya. Puro ganti, paghihiganti. Yung ating sandatahang lakas nag-deteriorate, ayaw ituloy yung mga programa. 'Di ba? Tapos nagkaroon tayo ng mga nakapenetrate yung mga tawag dito, mga komunista doon, yung communist-minded na mga politiko natin. Kaya yung extension sana ng US base dito sa atin, ni-reject nila. Ang ganda ng term noon. Magre-renta rito sa atin. Good for 10 years. Inayawan nila. 'Di ba? At doon na nagsimula na naging mga tutanan ng China unti-unti yung mga politiko natin. Ay nako, naging mga anti-Americans. Pero pag may kailangan sa depensa sa Pilipinas, umaasa sa mga Amerikano. Ay nako. Diba? Sabi nga ni Zinaida, don't trust that man or any DDS people. Correct. Walang naging pagunlad ng bansa nun. Bulusok. Ang panahon ni Cory Aquino. Yung mga binintang kay Apo Lakay, nangyari sa panahon ni Cory. Kaya nga nakilala ang isdang galunggong na hindi pinapansin nung araw. Panahon ni Marcos, ang alam kong isda, tambakol. Yung totoong maya-maya, yung malaki, yung sa dagat.
Tapos, yun yung mga naririnig kong isda sa tatay ko eh. Pag namamalengki kami. Besugo. Yan. Yung mga sasarap na isda. Walancho. Panahon ni Cory Aquino, doon ko nalaman yung presyo ng bigas, ang bilis umakyat ang presyo. Dating binibili ko ng 4 pesos ang kilo, gano'n nakasalop pa. Ang yan, nauwi na ano salop yung di kilo. Nauwi na sa kilo-kilo. Tapos nauso na yung dating niluluto nila na tulingan. Ang nangyari, galunggong na, GG. Pangako ni Cory, gagawin niyang 5 pisong kilo ng galunggong. Di ba? Yun ang sinasabi ko po. Huwag tayong sasamba sa pangalan. Uy, galang natin. Anak ni Apo Lakayan. Hanggang doon na lang yun. Di ba? Kung gusto niya, ang argumento ko lang, simple lang eh. Kung gusto ni Irene na magsilbi sa bayan, patunayan niyang sarili niya. Di ba? Pakita niya muna sa atin kung ano ang kanyang kakayanan. Tingnan mo si Amy. 'Di ba? Pinakita niya na kung ano yung kanyang kakayanan. Then from there we can judge. Iboboto ba natin si Amy? 'Di ba? Tatangkilikin pa ba natin? Kamusta nung naging executive siya? Gobernador ng Ilocos Norte? Nagka-issue ba tungkol sa pera sa pagpapatupad? Oo, meron yung tobacco excise tax. Nagkaroon ng technical malversation of funds kasi yun ay para sa mga pantulong sa mga magsasaka ng tabako. Nilipat niya yung paggamit ng budget, mga nasa 60 billion yun mahigit, million. Inilipat niya sa mga pet projects niya. Bumili ng mga photon ng mga sasakyan, mga 4 wheels. Binigay sa mga barangay. Hindi naman yun ang intensyon ng tobacco excise tax law. Iniba niya yung pinaggamitan ng pera. Ay, delikado tayo rito. 'Di ba? Hindi good steward yan. From there, makakapag-desisyon tayo. Hindi yung gano'n nakakaladkad ng pangalan. Ang dating tuloy sa iba, nagda-diversionary tactic kayo. Kaya kayo mga comment ko, basta focus lang tayo sa flood control. Diba? Now, let me show you this. Yung picture na yon. Ayun, 64.45 million tobacco excise tax. Thank you, Ems. Now, in regard to this photo, nilang tatlo, eto ho yan. Okay, binaliktad ko lang kaya nakita niyo yung katabi niya si Bongo. Yan. Ang petsa po nito ay 110 weeks ago. November 29, 2023 pa po yan. Katulad din yan yung si Luli Arroyo, no? Yung nasa Austria. Na sinasabi nila ngayon na may picture ni Roque at ewan ko ba sino na naman nag-interpret doon na tinutulungan daw ni Luli Arroyo. Sabi ko nung makita ko yung picture ng bilyonaryo, nako, kung ito yung binabasihan ni Attorney Claire, nakuryente siya. Kasi yung picture na yan ay 2020, masabi ko matagal na yan. Tignan nyo, mataba pa si Roque. Diba? Bilog na bilog pa yung ganito, makintab pa yung pisngi, healthy pa. Ngayon, mukhang puno na ng worry. Diba? Mga media yung naglabas. Fake news peddler na rin kayo, magaya media sa vlogger. So ito ho, mga kapatids, nakuha ko po ito sa post ni Bongo mismo. Kasi familiar ako talaga sa photos na. Ayun, sabi nga ni John Comrade Wartan, hindi yan babaliktad si Bongo sa mga Duterte. Kung gagawin niya, matalino talaga mga Duterte, nasa isip ko na. Tama ka. Ligwak yan. Nako, ibang vlogger pinag-uusapan na yan. Yun nga eh. Malay nyo, baka ang bagong Pilipinas, yung BBMHQ, yun ang nag-urge sa kanila na, di ba? Well, that's a wrong move. Okay, so at least ito nagawa ko yung assignment ko sa inyo. Assignment nyo sa akin na ito ay ma-research natin.
Kasi talagang familiar to sa akin eh. Tama-tama rin, nakita ko nga, sabi rito ni Bongo, pagkatapos ng session sa Senado nitong November 28, Martes na imbitahan ang mga senador sa isang salo-salo sa Bahay Pangulo sa Malacañang Park, Manila, kasama sina President Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa pangunguna ni Senate President Mig Zubiri. Dumalo rin si Senator Bongo kasama ang ilang mga kapwa senador at spouses ng mga ito. Okay, so post po yan sa account ni ano. Ito yung ibang mga pictures. Oh. Si ano to Kilala nyo to? Anak ba to ni Lito Lapid? Diba? Yan Sa Bahay Pangulo ito, sa tirahan ng Pangulo sa Malacanang. Diba? Diyan pa si Lauren. Bago pa yung ano nito, 2023 yan, hindi pa ito nagkakagulo. Wala pang awayan ang mga uniteam na naging umitim. Kasi political coalition lang naman yan, ang purpose niyan hanggang election lang manalo. Pagkatapos nung kanya-kanya na sila ng galaw, kanya-kanya na ng pagsusulong ng kanilang mga agenda, mga political and personal agenda. Oh. Okay, senador pa si Sani Angara niyan. Pati nga si si Manny Villar, si Cynthia. May pa-autograph pa. Yan yung mga bisita nun. Andiyan na si Rap, si Rafi Tulfo. Diba? Pati mga asawa, anak. Diba? So maliwanag po. Hindi, ito sa picture pa lang. Okay? Wag ho kayong basta-basta magpapaniwala. Sabi ni attorney. No to Irene, she has never held an elected public office, not a political personality. She has no political sense, so she is not viable president candidate. She lacks political experience. Tama. Di ba? Dapat talaga, pipili tayo yung may meron nang napatunayan sa atin. Wag na yung tama na yung pagsamba sa apelido. Ulitin ko lang, in the first place, kung gustong magsilbi sa bayan, 'di ba? Patunayan ang sarili. Sapagkat hindi po tayo hindi ang mga Pilipino sa kalagayan natin na hirap hindi ho natin afford na tayo mapag-eksperimentuhan. Yun lang yung masasabi ko diyan. Kaya tigil-tigilan nyo na yan kung sino yung nasa likod ng pagpapakalat niyan o kung nagkokopyahan lang ng content. Di ba? Tigil-tigilan nyo na yan. Paano pag biglang nagsalita si Irene, sinabi niya na ayoko, paano ngayon yan? Di ba? Nawala akong intention talaga. Kung gusto ko noon pa, paano ngayon yan? Di ba? So mauuwi na lang ang lahat sa for the content and revenues, ganun. Ay nako.